Nagbabalik ang unang balita, mga iga, nagsimula ng programa ng Department of Health na Abacada o Aksyon Barangay kontra Dengue. Hihikayat po sa lahat ng miyembro ng barangay na magtulong-tulong sa pagsugpo ng dengue. Sa ilang paaralan naman sa Quezon City, may binuong dengue club para iwas dengue rin ang mga estudyante. Narito ang report ni Victoria Tulad. Simula Hunyo, 5 estudyante na ang nakakadengue sa Congressman Reynaldo Calalay Memorial Elementary School sa Quezon City. Kaya naman isa ito sa mga paaralang napiling bisitahin ng Quezon City Medical Society. Bukod sa pagbibigay ng ovicidal larvicidal trap, nagkaroon din ng dengue prevention and awareness program. Natutunan ko po kung paano makaiwas sa sakit na dengue at kung ano po yung mga sintomas. Headache, rashes po, pamumula ng balat. Yung nagsisegregate po rin po kami para hindi po maanahan po ng mga dengue. Tsaka nagsi-zero waste din po kami. Bumuo rin ng isang dengue club na pamumunuan ng mga mag-aaral. Mayroon kaming 3 o'clock habit, wherein yung mga bata ay maglilinis sila. Bukod sa information campaign, subsub din daw ang pamahalaan sa pag-aaral sa gamot sa dengue. Meron tayong bakuna, lalabas ng 2014. Gumagamit tayo ng OL trap, galing sa DOST. Kamakailan, nag-announce sila na yung tawa-tawa tablet ay baka simulan na rin nilang ang produksyon sa isang taon. Sa unang sintomas ng dengue, may lagnat, kailangan po pinaiinom nyo na sila ng oral hydration. At ang importante daw sa eksperto lang dapat maniwala, lalo na't buhay ng pasyente ang nakasalalay sa sakit na dengue. Wag na wag din daw basta-basta paiinumin ng aspirin kung hinihinalang may dengue. Nakakapagpalabnaw kasi ito ng dugo, kaya posibleng palalain lang nito ang kondisyon ng pasyente. Hindi rin daw nila inirekomenda ang indiscriminate fogging dahil bukod sa mahalang mga gamit, maaring maging resistant din ang mga lamok dito. Pinabulaanan din itayag ang haka-hakang kumakain ng lamok, ang tuko at palaka. Ang pinakamainam na paraan pa rin daw para makaiwas sa dengue ang paglilinis ng kapaligiran o ang search and destroy. Ang dengue-carrying mosquito raw kasi ay nangingitlog ng hanggang 4 na raang itlog na maaring mabuhay ng 5 taon. Nagsimula na rin ang programa ng DOH na Abacada o Aksyon Barangay kontra Dengue na hinihikayat ang lahat ng miyembro ng barangay na magtulong-tulong sa pagsugpo ng dengue. Nagpalabas na rin ng direktiba ang DILG sa lahat ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng clean-up drive para sa 2 huling weekend ng Agosto. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Ikatlong operasyon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo ngayong araw, ipinagpaliban muna ng kanyang mga doktor. Base po sa inilabas na medical bulletin ng St. Luke's Medical Center, nilagnat si Ginang Arroyo kaya hindi muna isasagawa ang operasyon sa kanyang cervical spine. Hindi pa malaman ang sanhi ng kanyang lagnat, pero tiyak daw na hindi ito dahil sa kanyang infeksyon. Nakasuot pa rin daw ang dating Pangulo ng halo vest para maiwasan ang paggalaw ng kanyang cervical spine. Pinainom din siya ng calcium at vitamin D para sa kanyang hypoparathyroidism. Philippine Volcanoes desidido makapasok sa World Cup ng rugby sa taong 2015. Pero bago yan, sasabak muna ang koponan sa isang international competition sa China. Narito ang report ni Chino Trinidad. Aminin na natin, kapag sinabing Philippine Volcanoes, unang pumapasok sa isipan ng maraming Pilipino ay ang mga kontrobersyal nilang billboards na pinatanggal sa EDSA. Ang hindi alam ng marami, puspusan ang magiting na pakikibaka ng ating koponan pagdating sa larong rugby. This has been close to 5 to 6 years of hard work for us. You know, we've been together for about 4 playing, and we started off in Division 4, and the only way to get to the Asian 5 nations is to win your divisions. Sa ngayon, ang hangad ng Volcanoes ay makasali sa ikatlong pinakaabang quadrennial meet sa buong mundo. Naniniwala ang ating koponan na kaya nilang abutin ang kanilang mithiin sa 2015. Malapit na. Sa 15 aside rugby, we're siguro, I would say, in the top 7 na. So within 2 years, baka makasama kami sa top 5, and who knows, in the next World Cup 2015, makasama tayo. Umaasa silang ang kanilang matinding pagkakais at samahan ang siyang magdadala sa kanila at sa ating bansa sa tagumpay. When we come together, every time we come together, we're now brothers, and we love playing for the Philippines. It's the proudest moment in any of our sporting career. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Philippine team panalo kontra bansang Ghana at Amerika sa Homeless World Cup sa Paris, France.
Sa score na 3-2, nasungkit ng ating mga pambato ang unang panalo laban sa kupunan ng Ghana. Nasundan kaagad ito nang magwagi naman sila kontra Amerika na nagtapos sa score na 4-3. Ikinatuwa naman ni Philippine team coach Rudy Del Rosario ang pagiging agresibo ng kanyang mga player. Driver na nakatulog habang nagmamaneho, sugatan matapos maaksidente sa katipunan ng flyover sa Quezon City. At medical license si Hayden Cole Jr. tuluyan ng pinawi ng PRC. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Hunt's Pork and Beans. NSO birth certificate? Isang tawag na lang.